Tirik na tirik ang araw. Panigurado yan. Mainit. Lalo na yung mga singaw-singaw sa bubong. Kapag yan ay pumalo ng alas 12, alauna, alas 2, hanggang alas 3. Yan. Grabe ang putok ng init niyan. Kadalasan, kapag gantong kainit noon, ay naliligo kami sa mga ilog-ilog. Kadalasan, sumisilong pa rin kami sa mga puno na maraming dahon para malilim at malamig. Lalo na kapag sa ilog ka naligo, tapos yung ilog kahit nakatutok ang araw doon, tapos pagtalon mo sa tubig, ay talaga namang maligamgam at smooth ang pakiramdam na medyo malamig-lamig. Kaya kapag naligo ka doon, kahit naaarawan yon, ay talaga namang hindi mainit sa pakiramdam. At speaking of init, kapag talagang mainit, kahit ikaw pa ay naka-electric fan, tapos yung bubong mo ay halos sahid na sa ulo mo, nako, para kang ino-oven. Kahit na ma-electric fan at nakatutok sa'yo, talaga namang habang ikaw ay nakahiga at natutulog, ay siguradong ikaw ay pagpapawisan pa rin. Kaya minsan, kahit na talagang malakas ang antok mo, kapag ikaw ay nakaramdam ng init, ay talaga namang yung antok mo ay mawawala. Kaya kapag ganon, ay maghahanap ka ng panibagong pwesto na malilim o malamig-lamig. Mapagpatuloy mo lang ang tulog mo at bumalik lamang ang antok mo. Kaya naman, sa higaan, kapag nakakaramdam talaga ng init, hindi maiiwasan na umikot-ikot, gumulong-gulong, bumabalo-baluktot, o straight sa iyong higaan mismo para lang hanapin ang malamig na part sa hinihigaan mo. At yung mga pawis mo na tumatagaktak ay paniguradang mapupunta sa hinihigaan mo. Pagtayo mo sa iyong higaan, magugulat ka na lang basang-basa ang iyong hinihigaan dahil na basang-basa iyon sa pawis. Ayan, tingnan mo, nakikita mo yung basa-basa sa dibdib ko. Ayan yung pawis ko na yan. Ayan, tumatagaktak yan, tumutulo-tulo sa higaan ko. Ayan. Bagating dyan, hinahanap ko pa rin yung tulog ko, no? Nakatulog ako dyan, pero nung nagising ako dahil sobrang init ng singaw, hinahanap ko pa rin yung tulog ko para makabalik ako sa pagtulog. Ayan, medyo nakakaidlip-idlip ako, no, sa ganyan. Kaya medyo matagal ako nakapikit dyan. Ayan. Ayan, nakaidlip ako noon. No, nakabalik ako sa tulog noon. Kaya pagising ko, ayan na.
gabi na, madilim na, no? So bumaba ako ng hagdan. So nagbabad kasi ako ng mga damit ko. So tiningnan ko yung bonnet ko kung okay na, kung natanggal na yung mga mancha-mancha yan, yung mga libag-libag yan. Yan, chinecheck ko yung bonnet ko dyan. So dahil labahan yung bonnet ko na sinusuot ko lagi, no? Sinubukan kong i-check yung dati kong sinusuot na sombrero. So tinabi ko yung sombrero na yan para hindi masyadong maluma at magamit. So nung sinuot ko ulit yung dati kong sombrero na yan, no? So medyo masikip na sa ulo ko. Siguro dahil mahaba na yung buhok ko ngayon, no? So nung pagsukat ko ng sombrero, so yun, akala ko hindi na babagay sa akin kasi balbasin na rin ako, tinubuan na ako ng mahabang balbas at mahabang buhok, no? So hindi ko pa balak ngayon ahitin yan, no? Dahil andito lang naman din ako sa bahay, no? So yung patilya ko ang haba-haba na rin, no? Oh, ayan. At tinatry-try ko rin hawi-hawiin yung buhok-buhok ko, balbas-balbas ko, no? Kung ano pa yung mas babagay sa itsura ko kapag suot ko yung ganyang sombrero. Ayan. Tumitingin ako sa aming salamin. Ayan, ayan. Naayos ko yung balbas ko dyan. Ang haba na rin ng balbas ko. Grabe. Ngayon ako nakapagpahaba ng ganyang balbas. So, nung nakaraan, palagi kong ginugupitan yan. Kahit andito lang ako sa bahay, palagi ko inaahit. Ang bilis tumubo ng balbas ko. Kaya naisip ko tuloy na huwag muna. Wala naman ako ibang pupuntahan sa ngayon. No? Kaysa ahit ako ng ahit, nakakailang bili na ako ng pang-ahit. So isang pang-ahit yata, isang session ng pag-aahit ko sa buhok ko sa balbas ko. Kaya naisipan ko munang pababain. Nakakailang suko na yung ano sa akin, pang-ahit lalo lang umahaba. Sa ngayon tamang himas muna ako sa balbas ko, no? Dinadama ko muna yung kahabaan ng mga bigote ko. At speaking of my dogs, ayun, dati binalag ko tong dogs ko na maraming sugat at fresh na fresh pa. Na noon kapag tinignan mo yung mga sugat nito yung parang alam yung nagnanaknak. Yun, yung parang ganun. Pero ngayon, ayan na siya, oh. Ayan. Kumbaga dati nagnanaknak. Ngayon, yung mga sugat niya na maliliit na marami naghilom na ng tuluyan. Ayan. So tinutubo na siya ng konting-konting buhok. Hindi ko alam kung hahaba pa yung buhok niya, no? Pero sa akin mas magandang humaba yung buhok niya kasi dati na wala pang sugat yan, napakaganda ng balahibo niyan. Ayan, oh. So laging masarap pa ang tulog niyan. So hindi naman siya nanghihina na parang may sakit talaga. So talaga ang problema lang sa balat niya yung nangyari. Ayan, oh, ayan yung mga peklat-peklat niya, oh. Ayan. So gumaling-galing na yung iba. So yung ibang sugat-sugat niya tuyo na. Pagaling na rin. Ayan yung mga pinagpeklat, ano. Yung mga pinagtubuan ng sugat. Ayan, yung mga medyo pinkish na yan. Ayan. So yung mga pinagtubuan ng sugat, hindi ko alam kung tutubuan pa ng buhok yun, no? Kasi sa tao kapag peklat na, hindi na tinutubuan ng buhok. So ayan naman, so nakikita mo yung kadena niya, ayan naman yung nakapalupot sa leeg niya, no? So yung pinaglalapatan ng kadena sa leeg niya pumeklat na rin at nakalbo na rin, no? So dahil sa piglas din siya ng piglas kapag kumakahol o kapag may kinakahulang mga dumadaang tao sa tapat ng bahay namin, o pag may dumadaang pusa o aso.
Ay naso, binabangungot-bangungot pa yan, tinan mo. Ah, at sinampay ko na ang mga binabad kong mga damit at natuyo na rin. San ka pa, ilang oras lang natuyo na. Sobrang init kasi ng singaw ng bubong pati nung araw. May times pa nga na umuulan-ulan pero mas lumamang yung init at yung araw. Kaya mabilis na tuyo yung mga damit. Ayan nga oh. So, kinecheck ko pa nga kung may basa-basa pang part yan na. Wala na, tuyo na oh. Kaya sa loob ko na sinampay, tuyo na eh. So, yung mga shorts ko na yan, yung mga damit na yan. So, ayan yung mga pinapambahay ko na pinagsasalit-salitan ko. No? Kasi nasa bahay lang naman ako eh. Diba? Kaya yun na yung masusuotin ko. At syempre yung bonnet ko. No, tuyo na rin. Ayan. So, malinis na and wala nang mga putik-putik. No? Ayan. Ayan. Yun, so binabalita-baliktad ko pa yung loob and labas. Ayan, tuyo na siya guys. Yes, yes, yo. So, naglaba na ako para may masuot ako. So ayan na, no, susukatin ko na at susuotin ang bonnet ko. So medyo magulo-gulo pa nga yung buhok-buhok ko dyan, medyo may pawis-pawis pa, pero susukatin ko pa rin yung bonnet ko. Pero minsan nakakatamang hinala Minsan kasi nagiging tamang hinala tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin lubusan alam ang pagkakakilanlan. Lalo na yung mga bagay-bagay na bago lang sa ating mga paningin. Kadalasan tayo ay mamamangha, kikilabutan, magugulat, pero minsan ang unang nagiging ekspresyon natin kadalasan ay ang pagtataka. Ngunit kapag ating natukoy na ang isang bagay, tsaka natin marirealize yung mga bagay-bagay na pinanghihinalaan natin. Tapos nun, tsaka tayo magdedesisyon kung okay sa atin o hindi. Minsan pa nga nasosobrahan tayo sa mga reaksyon natin. Tapos minsan naman sakto lang. Depende pa sa pinagdududahan, pinagsususpetsuhan, at pinaghihinalaan natin. Hindi ko nilalahat pero may mga times talaga na kapag sobrang react natin o overreact tayo, hindi may iwasan na may madami at may mapahamak na iba. Kaya naman kung ako yung tatanungin, bago ako mag-react ng sobra, obserbahan ko muna. Aba, hindi lahat ng bagay matutukoy lang sa paningin ha. Yung iba nabibitin sa paningin at kailangan hawakan muna bago matukoy ang isang bagay. Yung pagkain tinitikman muna bago masabing masarap. Yung sapatos at tsinelas at damit, bago mo masabing kasya sa'yo, sinusukat muna, di ba? Ang hugasing plato, hindi malilinis kapag hindi hinugasan. Ang isa nga po, hindi mo masasabing mainit habang hindi ka pa napapasok. Ang isang lugar, hindi mo masasabing maganda sa'yo kung hindi mo pa napupuntaan. Dahil hindi lahat ng hinala ay tama. Minsan talaga ay tamang hinala lang naman.